Bumagsak ang folder sa mesa niya na parang kulog. Hindi man lang napatalon si Althea. Sanay na siya. Ano, ano to? Ang boses ni Sir Miguel Imperial ay kasing talim ng yelo, sapat na para magpatigil sa paghinga ng sinumang makarinig. Napayuko si Thea, tinitingnan ang mga papel na bahagyang lumabas mula sa folder. Sir, iyan po ang revised report na pinapa-edit ninyo kaninang umaga. Narinig niya ang mahinang pag-ungol mula sa kanyang CEO, isang tunog ng lubos na pagkadismaya. Revised? Reyes, sa tingin mo ba ang pagpapalit lang ng font size ay maituturing na revised? Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lahat ng mata sa opisina ay nakatuon sa kanya. Bawat isa ay may halong awa at tsismis. Ito ang pang-araw-araw na eksena sa buhay niya bilang sekretarya ng demonyo. Kayang-kaya kitang tanggalin sa trabaho ngayon din. Alam mo ba yan? Pagbabanta ni Miguel, ang bawat salita ay mabigat. Napalunok si Thea. Sa ilalim ng mesa, kinuyom niya ang kanyang mga palad. Huwag kang sasagot. Huwag kang iiyak. Para kay Mama. Para sa operasyon niya. Tiisin mo lang, Thea. Ito ang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili sa loob ng halos 1 taon na pagtatrabaho sa Imperial Group of Companies. Ang sahod ay mataas, sapat para sa mga gamot at bayarin sa ospital. Pero ang kapalit ay ang pagharap sa isang amo na tila walang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, handa nang tanggapin ang isa na namang sermon nang biglang tumunog ang personal na cellphone ni Miguel. Isang tunog na kakaiba sa karaniwang business-like ringtone nito. Nakita ni Thea kung paano kumunot ang noo ng kanyang boss pero sinagot pa rin nito ang tawag. What? Iritadong sagot niya. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, nakita ni Thea ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang matigas na postura ni Miguel Imperial ay bahagyang lumambot. Ang mga balikat na laging tuwid at mayabang ay tila bumagsak. Ang matalim na mga mata ay biglang nawalan ng focus. What did you say? Tanong ni Miguel sa telepono. Ang boses niya ay halos pabulong na. Wala na ang lamig. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang gulat. Nagkaroon muli ng katahimikan. Nakita ni Thea kung paano namutla ang kanyang amo. Ang kamay na may hawak sa cellphone ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, ang demonyong CEO ay naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang lalaking tila gumuho ang mundo. Ibinaba ni Miguel ang tawag nang hindi man lang nagpapaalam. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng mesa ni Thea. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalangang tanong ni Thea. Hindi siya sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo, tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang isang emosyons sa mga mata nito na hindi galit. Nakita niya ang sakit. Cancel all my meetings for the rest of the week. Utos niya, ang boses ay garalgal. My father is gone. At pagkasabi noon, tumalikod si Miguel Imperial at naglakad paalis. Iniwan ang isang buong opisina na nakatulala at isang Althea Reyes na mas lalo pang naguluhan. Ilang araw ang lumipas. Ang kapaligiran sa Imperial Group ay mabigat at malungkot. Ang libing ni Don Augusto Imperial ay naging pambansang balita. Ngayon, ang lahat ay nag-aabang kung sino ang opisyal na papalit bilang pinuno ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Bumalik na sa trabaho si Miguel, ngunit mas naging tahimik at mas malamig pa kaysa dati. Wala na ang mga sigaw. Napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan na mas nakakatakot. Isang hapon, habang abala si Thea sa pag-aayos ng mga dokumento, tumawag ang intercom. Boses ni Miguel. Reyes, come to my office now.
Naramdaman ni Thea ang pamilyar na kaba. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa opisina ng CEO. Kumatok siya bago pumasok. Pagbukas niya ng pinto, hindi lamang si Miguel ang nandoon. Nakaupo sa isa sa mga silya sa harap ng mesa nito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong. Ang abogado ng mga Imperial, si Attorney De Castro. "Ma'am Reyes, please have a seat," sabi ng abogado sa magalang na tono. Umupo si Thea. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ano ito? Bakit siya kailangang mapabilang sa isang pulong kasama ang abogado ng pamilya? Tatanggalin na ba talaga siya sa trabaho? Nagsimulang magsalita si Attorney De Castro. Ipinaliwanag niya na binuksan na ang huling habilin ni Don Augusto Imperial kaninang umaga. At may mga kondisyon. Ayon sa testamento, sabi ng abogado, habang nakatingin kay Miguel, ang kabuuan ng Imperial Group of Companies ay mapupunta sa kaisa-isang anak ni Don Augusto, si Mr. Miguel Imperial. Ngunit huminga ng malalim ang abogado. Ngunit may isang matibay na kondisyon. Upang makuha ang buong kontrol at pagmamay-ari, kailangan ni Mr. Imperial na magkaroon ng isang legal na tagapagmana, isang anak. Sa loob ng 1 taon at kalahati mula sa araw ng pagbasa ng huling habilin, nanlaki ang mga mata ni Thea. Kung hindi ito matutupad, pagpapatuloy ng abogado, ang kontrol ng kumpanya ay automatikong malilipat sa pinakamalapit na kamag-anak, ang kapatid ni Don Augusto, si Mr. Ricardo Imperial. Naramdaman ni Thea ang tensyon sa silid. Alam ng lahat sa kumpanya ang tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Miguel at ng tiyuhin nitong si Ricardo. "Attorney, I believe we are done here," malamig na sabi ni Miguel, hindi inaalis ang tingin kay Thea. Naintindihan naman agad ng abogado. Tumayo ito, nagbow ng bahagya, at tahimik na lumabas ng opisina. Isinasara ang pinto sa kanyang pag-alis. Ngayon, silang dalawa na lang ni Miguel ang nasa loob ng malawak na opisina. Tinitigan siya ni Miguel. Ang mga mata nito ay seryoso, walang mababakas na anumang emosyon, ngunit may bigat na tila kayang durugin ang sinuman. Hindi na ito ang amo niyang demonyo. Hindi rin ito ang lalaking nasaktan na nakita niya noong nakaraang araw. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong desperado. "Narinig mo ang lahat, Reyes," sabi ni Miguel. Ang boses ay patag. Tumangulang si Thea. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Tumayo si Miguel mula sa kanyang upuan at lumakad papunta sa malaking bintana na tanaw ang buong syudad. "My uncle will destroy this company. Lahat ng pinaghirapan ng ama ko ay mawawala," sabi niya. Mas para sa sarili kaysa para kay Thea. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, humarap siyang muli sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanya, matalim at direkta. "I need an heir, Thea." Napalunok si Thea. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang marinig ang lahat ng ito. "I need a wife, a temporary one." Ang pagtibok ng puso ni Thea ay halos umabot na sa kanyang lalamunan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Lumakad si Miguel palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan niya. Napakalapit na kaya niyang maamoy ang mamahaling pabango nito. Tumingin ito pababa sa kanya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. "I have a proposal for you, Reyes. Isang business transaction." Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. "Be my wife," sabi ni Miguel. Ang boses ay walang kabuhay-buhay na parang nag-uutos lang na mag-photocopy ng dokumento. "Give me a child." Hindi alam ni Althea kung paano siya nakalabas sa opisina ni Miguel. Parang lumulutang ang kanyang mga paa at hindi niya nararamdaman ang sahig na kanyang tinatapakan. Ang mga salita ng kanyang boss ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. "Be my wife. Give me a child.
Nakarating siya sa kanyang apartment na tila wala sa sarili. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa maliit na sofa at napasandal sa pinto. Hinahabol ang kanyang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan pala niya. Isang business transaction. Ganoon lang iyon para sa kanya. Isang kontrata. Isang produkto na kailangan niyang i-deliver. Isang tagapagmana. Ang kapalit? Pera. Sapat na pera para mabago ang buhay niya. Sapat na pera para mailigtas ang buhay ng nanay niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang ideya na magdala ng isang bata sa mundong ito, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang kasunduan. Kinilabutan siya. Ito ba talaga ang kahihinatnan ng buhay niya? Ang lahat ng pangarap niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, ay magtatapos sa pagiging isang incubator para sa isang bilyonaryong walang puso? Biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag na may nanginginig na kamay. Nakarehistro ang pangalan ng doktor ng kanyang ina sa screen. "Hello, Doc?" Sagot niya. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses. "Miss Reyes, good afternoon." Sabi ng doktor sa kabilang linya. "Tumawag ako para i-update ka sa kondisyon ni Mrs. Reyes. Base sa huling resulta ng mga tests, mas humihina ang puso niya. We need to schedule the operation as soon as possible." Naramdaman ni Thea ang pagkirot sa kanyang dibdib. "Gaano kaagad, Doc?" "Kung maaari, sa loob ng susunod na 2 linggo." "At Miss Reyes, kailangan na po nating masettle ang paunang bayad para ma-reserve ang operating room at ang mga kagamitan." Napapikit si Thea. "Magkano po lahat, Doc?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. "Ang buong procedure, kasama na ang recovery at post-op care, aabot tayo ng halos 2 milyon. 2 milyon. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Thea. 2 milyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang naipon niya sa loob ng 1 taon ay ni hindi man lang umabot sa kalahati niyon. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment, umagulgol siya. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa sarili niya. Umiyak siya para sa kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya. Tank! Kinagabihan, dinalaw niya ang kanyang ina sa ospital. Nadatnan niya itong mahimbing na natutulog. Ang dating masayahin at malakas na babae ay ngayoy payat na payat. Ang balat ay maputla. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. Umupo si Thea sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito. Ngunit mararamdaman mo ang kahinaan. Hinaplos niya ang buhok nitong may mga puti na. Naalala niya noong bata pa siya, ang mga kamay na ito ang nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Ang mga bisig na ito ang yumayakap sa kanya kapag natatakot siya. Ngayon, siya naman. Siya naman ang kailangang maging malakas para sa kanilang dalawa. Idinilat ng kanyang ina ang mga mata nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Anak, kanina ka pa?" "Kararating ko lang po, Ma." Malambing na sagot ni Thea. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Huwag kang magpapagod sa trabaho." Sabi ng ina niya. Ang boses ay mahina. "Pasensya ka na, anak. Ha? Pabigat na ako sa'yo." Umiling si Thea. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. "Ma, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po kayo pabigat. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Gagawin ko ang lahat." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isipan ni Thea hanggang sa pag-uwi niya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Isang ordinaryong babae na may mga simpleng pangarap. Ngayon, kaharap niya ang isang desisyon na susukat sa kanyang pagkatao.
Ipipikit ba niya ang kanyang mga mata at isusuko ang kanyang dignidad para sa buhay ng kanyang ina? O paninindigan niya ang kanyang prinsipyo at hahayaang ang tadhana na ang bahala? Naalala niya ang malamig na mga mata ni Miguel Imperial, ang walang emosyon nitong boses. Para sa lalaking iyon, isa lamang siyang kasangkapan, isang solusyon sa problema nito. Pero para sa nanay niya, siya ang lahat. Siya ang pag-asa nito. Huminga siya ng malalim. Ang digmaan sa loob niya ay tapos na. Nagkaroon na ng nanalo ang pag-ibig. Kinabukasan, pumasok si Thea sa opisina na may bagong determinasyon. Nagsuot siya ng simpleng itim na bestida, tinalian ang kanyang buhok, at naglakad na may bigat ngunit may katiyakan sa bawat hakbang. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho. Dumiretso siya sa pinto ng opisina ni Miguel Imperial at kumatok. "Come in." Pumasok siya sa loob. Nakaupo si Miguel sa kanyang mesa, nagbabasa ng mga dokumento na para bang ang usapan nila kahapon ay hindi nangyari. Hindi man lang ito nagangat ng tingin. Tumayo si Thea sa harap ng mesa nito at naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan nitong ibinaba ang papel na hawak at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay mapanuri, naghihintay. Nanginginig ang mga kamay ni Thea sa kanyang tagiliran. Lumunok siya para basain ang natuyo niyang lalamunan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. "Sir?" "Tinatanggap ko po." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Tila inaasahan na niya ang sagot na ito. Dahan-dahan, binuksan nito ang isang drawer sa kanyang mesa at naglabas ng isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag ng folder ay tila isang hatol. "Read this. Every single word." Utos ni Miguel. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Your life will change forever after you sign it." Pinanood ni Miguel si Althea habang binabasa nito ang bawat pahina ng kontrata. Ang kanyang mga mata ay seryosong sinusuri ang bawat salita, ang bawat probisyon. Hindi siya nagmamadali. Isang katangian na hinahangaan niya sa isang empleyado. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng bahagyang inis. Para sa kanya, simple lang ang lahat. Isang problema na nangangailangan ng mabilis na solusyon. Ang diwa niya ay sanay sa mga numero, sa mga tubo at lugi, sa mga merger at acquisitions. At sa sitwasyong ito, si Althea Reyes ang pinakalohikal na acquisition. Wala siyang oras para sa panliligaw. Wala siyang pasensya para sa mga komplikasyon ng isang tunay na relasyon. Ang tiwala niya sa pag-ibig ay matagal nang namatay. Inilibing kasama ng mga alaala ng isang babaeng minahal niya ng buong puso at sinaksak siya ng patalikod. Napapikit siya ng mariin. Bigla, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Cassandra. Ang matamis nitong nangiti, ang halik na lasang-lason. Naalala niya ang gabi kung kailan, sa isang business gala. Nakita niya ito sa hardin, tumatawa habang may ibinubulong sa kanyang Tio Ricardo. Noon niya naintindihan ang mga nawawalang dokumento, ang mga natalong bidding, ang mga impormasyon na tila alam na agad ng kanilang mga kakumpetensya. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Ginamit siya, hindi lang ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, kundi pati na rin ng sarili niyang kadugo. Mula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Ang tanging pinahahalagahan na lang niya ay ang kumpanya, ang legacy ng kanyang ama niyang, at hindi niya hahayaang mapunta yon sa mga kamay ng isang ahas na tulad ni Ricardo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ibinalik ang tingin kay Thea. Pare-pareho lang sila, sabi ng isang malamig na boses sa kanyang isipan. Lahat sila ay may presyo. Tiningnan niya si Thea mula ulo hanggang paa. Simple.
Walang kolorete sa mukha. Ang damit ay malinis, pero halatang hindi mamahalin. Hindi siya ang tipo ng babae na karaniwang nakikita sa kanyang tabi. Ngunit sa ilalim ng simpleng anyo na yon, sigurado siyang mayroon ding pagkagahaman. Hinihintay lang niya itong lumabas. Pagkaraan ng halos 1 oras, dahan-dahang isinara ni Thea ang folder. Huminga ito ng malalim bago tumingin sa kanya. "May isa po akong kondisyon, sir," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Napangisi si Miguel sa kanyang isipan. Heto na. Hihingi siya ng mas malaking halaga. Kotse, alahas, isang condo unit. Handa na siyang ibigay ang kahit ano para lamang matapos na ito. "And what is that?" tanong niya. Ang boses ay walang interes. "Gusto ko pong magdagdag ng isang clause sa kontrata." Tinaasan niya ito ng kilay. "Go on." "Gusto ko lang pong makasiguro na ang nanay ko ay makakatanggap ng pinakamagaling na pangangalagang medikal na posible hanggang sa kanyang tuluyang paggaling," sabi ni Thea. Ang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. "Wala na po akong ibang hihilingin." Natigilan si Miguel. Hindi ito ang inaasahan na niya. Sa lahat ng pwede nitong hilingin, ang kapakanan ng ina nito, ang inuna nito. May isang bagay sa loob niya na bahagyang naantig. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Marahil ay isa lamang itong stratehiya. Isang paraan para magmukhang kaawa-awa. "That can be arranged," malamig niyang sagot. Tinawagan niya si Attorney De Castro sa intercom at ipinarebisa ang kontrata. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang isang staff na may dalang bagong kopya. Inilapag ito sa harap ni Thea kasama ang isang mamahaling pluma. Pinanood ni Miguel ang bawat galaw niya. Ang dahan-dahang pagkuha niya sa pluma, ang muling pagbasa sa idinagdag na probisyon at ang paglalapat ng dulo ng pluma sa papel. Nanginginig ang kamay nito habang isinusulat ang kanyang pangalan. Althea Reyes sa tabi ng pangalan niya. Miguel Imperial. Isang pirma na magbubuklod sa kanila. Isang pirma na babago sa kanilang mga buhay. Nang iangat nito ang pluma, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel malapit sa kanyang pirma. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay na tila nahihiya na nakita niya. Pinanood lang siya ni Miguel, hindi gumagalaw. Luha ng pagsisisi o luha ng tagumpay? Hindi niya alam at wala siyang pakialam. Tapos na ang transaksyon. Tumayo si Thea at inabot sa kanya ang folder. Kinuha niya ito nang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. "Okay," sabi niya. Isinasara ang folder at inilalagay ito sa kanyang drawer na parang isa lamang ordinaryong dokumento. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinalikuran ito. "Mag-empake ka!" Utos niya. Ang boses ay matigas at walang anumang bahid ng emosyon. "Lilipat ka sa bahay ko." Humarap siyang muli. Ang mga mata ay kasing lamig ng gabi. Ngayong gabi, ang taxi na sinasakyan ni Thea ay dumaan sa isang dambuhalang bakal na tarangkahan na may nakaukit na letrang I sa gitna. Habang binabaybay nila ang mahabang driveway na pinalilibutan ng mga perpektong pinutol na halaman, natanaw niya ang isang fountain na kasing laki ng kanyang buong apartment. At sa dulo ng lahat ng iyon, naroon ang mansyon ng mga imperial. Hindi ito isang bahay, isa itong palasyo. Nang huminto ang taxi, sa harap ng matataas na pinto, may isang unipormadong staff na agad siyang pinagbuksan. Si Miguel ay naghihintay sa lobby. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol na sahig na tinatapakan niya. Dalhin ang mga gamit niya sa green room. Utos ni Miguel sa isang kasambahay, hindi man lang tumitingin kay Thea. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. "Sumunod ka sa akin." Sinundan siya ni Thea sa loob. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng lugar. Ang kisame ay napakataas, na tila abot hanggang langit, at may isang chandelier na gawa
sa libu-libong kristal na kumikinang sa gitna. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Miguel. Binubuksan ng isang pinto. Mas malaki pa ang silid sa buong apartment niya. Mayroon itong sariling banyo at isang balkonahe na may tanawin ng malawak na hardin. Ang kwarto ko ay nasa kabilang dulo ng hallway, pagpapatuloy ni Miguel. Para sa kaalaman ng lahat, magkahiwalay tayo ng silid dahil nag-aaway tayo paminsan-minsan. Normal sa isang engaged couple. Tumangulang si Thea, overwhelmed sa lahat ng impormasyon at sa karangyaan ng paligid. Mamayang gabi, may family dinner. Nariyan ang tiyuhin ko, si Ricardo, sabi ni Miguel. At sa unang pagkakataon, may bahid ng babala sa kanyang boses. Maging maingat ka sa kanya. Huwag kang sasagot sa mga tanong na hindi ka sigurado. Ako ang bahala. Ang hapunan ay mas masahol pa sa inaasahan ni Thea. Nakaupo siya sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na napapalibutan ng mga kubyertos na hindi niya alam kung para saan. Sa tapat niya ay si Miguel at sa kabisera ng mesa nakaupo si Ricardo Imperial. Si Ricardo ay isang matandang lalaki na may maputing buhok at mga matang tila laging nakangiti. Ngunit ang nangiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mayroong lamig doon, isang bagay na nagparamdam kay Thea ng kaba. So Althea, pagsisimula ni Ricardo, ang boses ay malumanay, ngunit mapanuri. Ikinagagalak kitang makilala. Hindi ko inaasahan na ang pamangkin kong ito na walang hilig sa babae ay bigla na lang magpapakasal. Masaya po akong makilala kayo, sir. Magalang na sagot ni Thea. Tell me, saan ba kayo unang nagkita? Bukod sa opisina, syempre. Sigurado akong may mas romantikong kwento riyan. Tanong ni Ricardo habang hinihiwa ang kanyang steak. Nag-init ang mga pisngi ni Thea. Nagpanik ang kanyang isipan. Ano ang isasagot niya? Wala silang napag-usapan ni Miguel tungkol dito. Nang akmang magbubukas siya ng bibig para gumawa ng isang palusot, naramdaman niya ang kamay ni Miguel sa ilalim ng mesa. Marahang pumisil sa kanyang tuhod. Isang senyas. Ako ang bahala. We met at a coffee shop near her old apartment, Tio. Sagot ni Miguel. Ang boses ay kalmado. I accidentally spilled coffee on her. I offered to pay for her dry cleaning. She refused. I found her stubborn. She found me arrogant. The rest is history. Napatitig si Thea kay Miguel. Ang galing niyang mag-imbento. Ang kwento ay simple, kapani-paniwala, at may tamang halo ng pagkainis at pagkaakit. Ngunit hindi tumigil si Ricardo. Is that so? At ano naman ang nagustuhan mo sa pamangkin ko, iha? Bukod sa katotohanang siya ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, ang tanong ay direkta. Isang patutsada. Isang insulto. Napayuko si Thea na ramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha sa hiya. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Biglang nagsalita si Miguel. Ang boses niya ay mas malalim at may diin. Tio, Thea is with me because of who I am, not what I have. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, nakita ni Thea ang isang bagay sa mga mata nito. Isang proteksyon. And I'm with her because she's genuine. A trait that is so rare these days. Ang mga salitang yon, kahit alam niyang bahagi lang ng isang palabas, ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Pagkatapos ng tensyonadong hapunan, nagpaalam si Thea na magpapahangin muna sa balkonahe ng kanyang silid. Kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin, kailangan niyang takasan ang mapanuring mga mata ni Ricardo. Ang lamig ng gabi ay yumakap sa kanyang balat. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nakatingin sa mga bituin. Ito na ang bago niyang buhay. Isang teatro kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng kanyang buhay. Bigla, may naramdaman siyang mainit na bagay na ipinatong sa kanyang mga balikat.
isang kumot. Napalingon siya at nakita si Miguel na nakatayo sa likuranan niya. Malamig, sabi lang nito. Ang boses ay walang emosyon. Hindi makapagsalita si Thea. Ang simpleng gesto na yon ay mas nagpainit sa kanya kaysa sa kumot. Isang maliit na kabaitan mula sa isang taong inaakala niyang purong yelo. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kiliti sa kanyang tiyan. Kilig. Nakatayo lang sila roon, sa katahimikan, parehong nakatingin sa madilim na hardin. Salamat, pabulong niyang sabi. Tumangulang si Miguel, aalis na sana ito nang biglang may nagsalita mula sa pintuan ng balkonahe. Ang sweet ninyo naman. Si Ricardo may hawak na kopita ng alak. Pumasok muli si Miguel sa loob para harapin ang tiyuhin. Iniwan si Thea sa labas. Nag-usap ang dalawa ng pabulong. Nang paalis na si Ricardo, dumaan ito sa tabi ni Thea. Huminto ito saglit. Nang walang nakatingin, bumulong ito sa kanya. Ang boses ay puno ng yelo at pagbabanta. May alam akong sekreto tungkol sa pamilya mo, Miss Reyes. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Mag-ingat ka. At pagkasabi noon, ngumiti ito sa kanya. Ang ngiting hindi umaabot sa mga mata at naglakad paalis. Naiwan si Miguel na nakatayo sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Ricardo. Ang pagbabanta. Ang tila nakakainsultong nangiti nito bago umalis. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit na matagal na niyang kinikimkim para sa kanyang tiyuhin. Pero ngayon, may kasama itong iba. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkaalis ni Ricardo, sinundan niya ito. Inabutan niya ito malapit sa grand staircase. Tiyo! Tawag ni Miguel. Ang boses ay malamig at may diin. Lumingon si Ricardo. Ang peking ng ngiti ay nasa labi pa rin. Miguel, hiho. May kailangan ka? Layuan mo siya, sabi ni Miguel, diretsahan. Whatever game you're playing, leave Thea out of it. Tumawa ng mahina si Ricardo. Bakit, Miguel? Natatakot ka bang malaman niya na isa ka lang palang mandaraya? O baka naman, nagkakaroon ka na ng totoong nararamdaman para sa sekretarya mo? Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan lang niya ang kanyang tiyuhin. Ang mga mata ay nangungusap ng isang babala na hindi na kailangang bigkasin. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at bumalik sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Isinara niya ang pinto at napasuntok sa kanyang mesa. Bakit siya nag-aalala? Bahagi lang ng kasunduan si Thea. Isang kasangkapan para makuha ang kailangan niya. Pero ang isipin na gagamitin siya ni Ricardo. Mayroong isang bagay sa loob niya na hindi iyon matanggap. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Miguel ang pagbabago kay Althea. Naging mas tahimik ito. Mas malalim ang iniisip. Madalas niya itong nahuhuling nakatulala na tila may isang mabigat na problemang pinagdadaanan. Nawala ang bahagyang kislap sa mga mata nito na minsan niyang nasisilayan kapag hindi nito alam na nakatingin siya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses nito mula sa library. Mahina, halos pabulong. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakatalikod si Thea, may kausap sa cellphone. Tita, pasensya na po sa abala, narinig niyang sabi nito. Gusto ko lang po sanang itanong ulit, tungkol sa dati pong trabaho ni Papa sa Imperial Group. Napatigil si Miguel. Sigurado po ba kayo na wala kayong natatandaan kung bakit siya biglang natanggal? Pagpapatuloy ni Thea, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi niyo po dati, parang may kinalaman si Sir Ricardo? Napatiimbagang si Miguel. Ricardo, kaya pala. Tinakot ng tiyuhin niya si Thea gamit ang nakaraan ng pamilya nito. Isang maruming laro. Hindi na niya pinakinggan ang kabuuan ng usapan. Umalis siya roon na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang koneksyon ng ama ni Thea sa kumpanya.
pero sigurado siyang may kinalaman dito ang kanyang tiyuhin. Kinabukasan, nasa loob siya ng kanyang home office, pilit na tinatapos ang mga papeles, pero ang isip niya ay hindi mapakali. Sumasakit ang kanyang ulo. Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Natanaw ang malawak na hardin. At doon, nakita niya si Thea. Nakaupo ito sa isang stone bench malapit sa rose garden. Dahan-dahan itong inaalis ang mga tuyong dahon sa isang halaman. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang buhok. Nagbibigay dito ng ginintuang kulay. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na totoo at walang halong pagkukunwari. Napatingin si Miguel sa kanya. Sa loob ng magulong mundo niya na puno ng mga kasinungalingan at pagkukunwari, ang imahe ni Thea sa hardin ay isang sandali ng kapayapaan. Isang bagay na totoo. Isang bagay na simple. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang kakaibang paghila. Isang pananabik para sa kapayapaan na nakikita niya sa kanya. Nagpasya siyang kailangan niyang kausapin ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang eksaktong sinabi ni Ricardo. Kinagabihan, kumatok siya sa pinto ng kwarto nito. May dalang folder ng mga dokumento bilang palusot. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli. Thea? Nang walang sumagot, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bahagya itong bumukas. Pumasok siya ng dahan-dahan. Thea, I need you to review this. Natigil siya sa pagsasalita. Nadatnan niya si Thea na nakaupo sa gilid ng kama. Hindi nito napansin ang pagpasok niya. Ang buong atensyon nito ay nakatuon sa isang bagay na hawak niya sa kanyang mga kamay. Isang luma, kupas na litrato. Lumapit si Miguel. Anong tinitingnan mo? Mahinahon niyang tanong. Hindi ito lumingon. Tila nasa ibang mundo. Sumilip siya sa litratong hawak nito. Agad niyang nakilala ang dalawang tao. Ang kanyang ama, si Don Augusto, na mas bata pa at nakangiti. At sa tabi nito, ang kanyang tiyuhin, si Ricardo, na may isang mapalinlang na ngisi. Ngunit may isa pang lalaki sa litrato. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng Imperial Group, nakatayo sa likuran ng kanyang ama na may ngiti ng pagmamalaki. That's my father and my uncle, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagtataka. Who's the other man? Dahan-dahang itinaas ni Thea ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng gulat, at isang unti-unting nabubuong sakit. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa litrato, at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig nang siya'y bumulong. Siya'y Jean Simon, ang tatay ko. POV, Althea Thea Reyes. Ang katahimikan sa kwarto ay kasing bigat ng tingga. Ang lumang litrato sa kamay ni Thea ay tila 1,000,000 kilong pabigat. Siya ang tatay ko. Ang mga salitang binitawan niya ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila ni Miguel. Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan, hinahanap ang anumang bakas ng pagkukunwari ng kasinungalingan. Pero ang nakita lang niya sa mga mata ni Miguel ay ang paumo. Ang parehong gulat na nararamdaman niya. Ang tatay mo ay nagtrabaho para sa pamilya namin. Tanong ni Miguel. Ang boses ay maingat, na tila naglalakad sa napakanipis na yelo. Tumango si Thea. Hindi maalis ang tingin sa litrato. Matagal na po, pero bata pa ako noon. Ang sabi lang sa akin, umalis siya sa kumpanya. Hindi na nila sinabi kung bakit. Bigla, ang mga salita ni Ricardo ay bumalik sa kanya. Malinaw at nakakakilabot. May alam akong sikreto tungkol sa pamilya mo. Ito ba yon? Ang sikretong yon. Bago pa man makapagsalita muli ang sino man sa kanila, biglang tumunog ang cellphone ni Miguel Coabda. POV, Miguel Imperial na patitig, si Miguel sa litrato,
Pagkatapos ay kay Thea, ang isip niya ay ligaw na naghahanap ng mga kasagutan. Ang ama ng babaeng pakakasalan niya dahil sa isang kontrata ay dating empleyado ng pamilya niya? At may kinalaman si Ricardo? Anong klaseng gulo ito? Ang pagring ng kanyang cellphone ay isang marahas na paggising mula sa pagkalito. Nakita niya ang pangalan ni Attorney De Castro sa screen. "What is it, attorney?" Sagot niya. Ang boses ay bahagyang iritado. "Sir Miguel, I apologize for the late call." Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay nanginginig. "Pero kailangan ko po kayong makausap. Kayo ni Miss Reyes, agad-agad." Kumunot ang noo ni Miguel. "What's this about?" "Si Sir Ricardo po. Nagbanta siyang magsasampa ng kaso para questionin ang legalidad ng paglilipat ng mana sa inyo. Meron daw po siyang hawak na ebidensya. Napatiimbagang si Miguel. That old snake. "We'll be there in 30 minutes." Sabi niya bago ibaba ang tawag. Humarap siya kay Thea na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang usapan tungkol sa kanilang mga ama ay kailangang maghintay. "May problema," sabi ni Miguel. Ang boses ay seryoso. "We need to go to my lawyer's office now." POV Althea Thea Reyes. Ang biyahe papunta sa opisina ng abogado ay puno ng tensyon. Walang nagsasalita. Si Thea ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Ngunit ang isip niya ay nasa lumang litrato pa rin. Pagdating nila sa isang marangyang gusali sa Makati, nadatnan nila si Attorney De Castro na naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina, pawis na pawis, at nakaupo sa isa sa mga leather na upuan. Kalmadong-kalmado habang humihigop ng kape ay si Ricardo Imperial. Nang makita sila, ngumiti si Ricardo. "Finally, the happy couple is here," sabi nito. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "What is the meaning of this, Tio?" tanong ni Miguel. Ang lamig sa boses niya ay kayang magpayelo ng apoy. "Simple lang, pamangkin," sabi ni Ricardo. Ibinababa ang tasa ng kape. "Binasa ko lang ng mas maigi ang huling habilin ng kapatid ko at may nakita akong isang napaka-interesanteng detalye na tila nakaligtaan ninyong lahat." Tumingin si Ricardo kay Attorney De Castro. "Attorney, please enlighten them." Nanginginig na kinuha ng abogado ang isang dokumento mula sa kanyang mesa. Ang kopya ng testamento. Itinuro niya ang isang maliit na talata sa dulo ng probisyon tungkol sa tagapagmana. Ayon po dito, nagsimulang magbasa ang abogado, ang tagapagmana ay dapat isilang mula sa isang legal na kasal, ngunit may karugtong po. At ang kasal na ito ay dapat mapatunayang isang tunay, matatag, at masayang pagsasama na siyang sumasalamin sa mga halaga ng pamilyang imperial. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Isang tunay, matatag, at masayang pagsasama. Naramdaman ni Thea na parang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahawak siya sa braso ng kanyang upuan para suportahan ang sarili. Hindi lang isang anak ang kailangan. Kailangan nilang patunayan na totoo ang kanilang pagmamahalan. "My sources tell me na ang relasyon ninyo ay isang malaking kasinungalingan," sabi ni Ricardo. Ang ngiti ay lumapad sa kanyang mukha. "Isang kontrata, isang kasunduan. I have evidence. Kung hindi mo maipapatunayang totoo ang kasal ninyo, Miguel, lahat ng ito ay mapupunta sa akin. Tapos na ang laro. Talo na sila. Patay, baby." Miguel Imperial. Tinitigan ni Miguel ang kanyang tiyuhin. Ang galit sa loob niya ay nag-aapoy. Ricardo had him cornered. He had him completely trapped. Hindi niya inasahan ito. Minaliit niya ang kasamaan ng kanyang tiyuhin. Tiningnan niya si Thea sa kanyang tabi.
Ang mukha nito ay putlang-putla. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Sa isang iglap, hindi na galit ang naramdaman niya, kundi desperasyon. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa mana, kundi para sa kanila. Para sa gulong idinulot niya sa buhay ng babaeng ito. Tumayo siya. "We're done here," sabi niya sa matigas na boses. Hinawakan niya ang kamay ni Thea at hinila ito patayo. Naglakad sila palabas ng opisina, iniwan si Ricardo na tumatawa nang may pagtatagumpay. Sa loob ng elevator, sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Ang bigat ng katotohanan ay pumipit sa kanilang dalawa. Nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe pa uwi, habang nakatitig si Thea sa kawalan, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na hindi niya pa nagawa dati. Inabot niya ang kamay nito. Nagulat si Thea. Napatingin sa kanilang magkahawak na kamay. Ang kamay ni Miguel ay mainit at matatag sa paligid ng kanyang nanginginig na palad. Nagulat si Thea sa biglaang paghaplos. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa mukha ni Miguel. Nakatingin ito ng diretso sa daan. Ang panga ay mariing nakatikom, ngunit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay ay hindi naglalaman ng galit o pag-uutos. Mayroon itong kakaibang init, isang pahiwatig ng pag-asa. "Kailangan nating paniwalain sila," sabi ni Miguel. Ang boses ay mababa at seryoso, na tila nakikipag-usap sa sarili. Huminga ito ng malalim. "Kailangan nating paniwalain ang sarili natin." Nang marinig iyon, naramdaman ni Thea ang isang kuryenteng dumaloy mula sa kanilang mga kamay, pataas sa kanyang buong katawan. Hindi na ito simpleng kontrata, hindi na ito isang palabas. Ang kanilang kaligtasan, ang kinabukasan ng kumpanya. At ngayon, ang kinabukasan ng isang pamilya na hindi pa nabubuo ay nakasalalay sa kanilang kakayahang gawing totoo ang isang kasinungalingan. Lumipas ang ilang linggo, isang bagong uri ng normalidad ang nagsimulang mabuo sa loob ng mansyon. Nagsimula silang kumain ng almusal ng sabay. Nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, mga paboritong pagkain, mga pelikulang napanood. Minsan, nahuhuli niya si Miguel na nakatingin sa kanya, na tila sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Hindi na ito pilit. Dahan-dahan, ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Pero sa likod ng lahat ng yon, may napapansin si Thea sa kanyang sarili. Madali na siyang mapagod. Madalas siyang nahihilo tuwing umaga. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa isang florera, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at nasukaan niya ang mamahaling Persian carpet sa sala. Agad siyang tinulungan ng isang kasambahay. Sa mga mata ng matandang kasambahay, nakita ni Thea ang isang nangiti na puno ng pag-unawa. "Ma'am Thea, baka po magbunga na ang pagmamahalan ninyo ni Sir Miguel," sabi nito sa kanya ng pabulong. Ang mga salitang yon ay tumama kay Thea na parang kidlat. Kinagabihan, habang wala si Miguel, nanginginig ang mga kamay na kumuha siya ng pregnancy test mula sa cabinet ng banyo. Pagkatapos ng 3 pinakamahabang minuto ng kanyang buhay, lumabas ang resulta. 2 linya. Positibo? Napaupo siya sa sahig ng banyo, ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Takot, gulat, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang hindi maipaliwanag na saya. Isang maliit na buhay ang nabubuo sa loob niya. Ang bunga ng kanilang kasunduan, ang tagapagmana. Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ay higit pa roon. Ito ay ang kanilang anak. Nang gabing iyon, hinintay niya si Miguel sa study nito. Nang pumasok ito, pagod mula sa trabaho, inabot niya rito ang isang maliit na kahon. Nagtatakang binuksan ito ni Miguel. Sa loob,
Nakalagay ang pregnancy test. Tumingin ito mula sa test papunta sa kanya. Ang kanyang mga mata na laging seryoso at malamig ay nanlaki sa hindi makapaniwalang gulat. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang nangiti sa mga labi ni Miguel Imperial, isang ngiti na totoo, walang halong pagkukunwari. "Totoo ba to?" tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Tumangulang si Thea. Ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahang inilahad ni Miguel ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang paghaplos ay magaan, puno ng pag-aalala at pagkamangha. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng study, hindi sila amo at empleyado. Hindi sila dalawang taong nasa ilalim ng kontrata. Sila ay dalawang taong malapit ng maging mga magulang. At para kay Thea, iyon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit ang kaligayahan ay sadyang maylap. Alam ni Ricardo na nauubusan na siya ng oras. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Thea ay mabilis na kumalat sa loob ng mansyon at alam niyang ito na ang huling baraha na kailangan ni Miguel para manalo. Kaya't inilabas na niya ang kanyang pinakamaruming alas. Isang hapon, habang naglalakad si Thea sa pasilyo, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng lumang opisina ni Don Augusto. Isang lugar na bihirang buksan. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Sa ibabaw ng mesa, may isang lumang folder na tila aksidenteng naiwan. May nakasulat sa labas, Reyes Enrique. Termination file. Kinabahan si Thea. Enrique Reyes ang pangalan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang folder. Sa loob ay ang mga papeles ng kanyang ama. At sa huling pahina, ang termination letter. Ang dahilan? Gross incompetence and suspected company theft. Gumuho ang mundo ni Thea. Pagnanakaw? Imposible! Ang kanyang ama ay isang tapat na tao. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pirma sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na napakapamilyar sa kanya. Ang pirma na nakikita niya sa mga tseke at memo araw-araw. Ang pirma ni Miguel Imperial. Bago pa man niya maproseso ang lahat, may isang babaeng biglang pumasok sa opisina. Maganda ito, sopistikada, at nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kabuuang sahod niya sa isang taon. "Sino ka?" tanong ni Thea. Ngumiti ang babae, isang nangiting mapait. "Ako si Cassandra, ang babaeng minahal ni Miguel, bago kanya ginamit." Tumingin si Cassandra sa folder na hawak ni Thea. Nakita mo na pala. Ang unang biktima ni Miguel, kawawang matanda. Pinalabas niyang magnanakaw para lang makuha ang posisyon nito. Ganyan si Miguel. Gagamitin ka niya para makuha ang gusto niya. Isang anak, isang kumpanya. At kapag nakuha na niya, itatapon ka niya na parang basura. Gaya ng ginawa niya sa tatay mo at gaya ng ginawa niya sa akin. Ang bawat salita ni Cassandra ay parang punyal na sumasaksak sa puso ni Thea. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang galit ni Miguel, ang biglaang pag-alis ng kanyang ama, ang pirma. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na may dalang isang buke ng puting rosas, ang paborito ni Thea. Ngunit sa halip na isang masayang asawa, ang sumalubong sa kanya ay isang babaeng wasak ang puso. Ano to? Sigaw ni Thea. Ibinabato sa kanya ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa marmol na sahig. Naguluhan si Miguel. "Thea, anong problema? Huwag mo akong tawaging Thea." Humagulgol siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Sinungaling ka. Ginawa mong magnanakaw ang sarili kong ama. Sinira mo ang pamilya namin. At ako na tanga. Naniwala sa'yo." Dinampot ni Miguel ang termination letter. Nakita niya ang pirma. Nakita niya ang panlilinlang. Hindi ko alam to."
Sinungaling! Sigaw muli ni Thea. Ang sakit sa kanyang boses ay sapat na para durugin ang anumang puso. Hindi niya na kayang marinig pa ang mga kasinungalingan nito. Hindi na niya kayang manatili pa sa bahay na yon, sa teatro ng mga kasinungalingan na yon. Tumalikod siya. Tumakbo. Thea, wait! Sigaw ni Miguel puno ng desperasyon. Pero hindi siya nakinig. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas ng mansyon, palabas sa malakas na buhos ng ulan, palayo sa lalaking minahal niya at sa lalaking sumira sa kanya. Tumakbo siya hanggang sa maubusan siya ng hininga. Ang malakas na buhos ng ulan ay kasabay ng mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila isang paalala ng lamig na bumabalot ngayon sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Palayo kay Miguel. Palayo sa mansyon na naging hawla ng kanyang mga pangarap. Naiwan si Miguel sa gitna ng sala, nakatitig sa bukas na pinto kung saan huling dumaan si Thea. Ang mga papel na naglalaman ng kasinungalingan ay nakakalat pa rin sa sahig, basang-basa sa putik mula sa kanyang mga yapak. Dinampot niyang muli ang termination letter, ang pirma, halatang-halata na peke, isang magaspang na imitasyon ng kanyang sulat kamay. Ricardo. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang tiyuhin. Ito na ang pinakamaruming laro na ginawa nito. Hindi lang ang kumpanya ang sinisira nito, kundi pati na rin ang buhay ng mga inosenteng tao. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang alinlangang lumabas sa gitna ng bagyo. "Thea!" Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay halos malunod ng malakas na hangin at ulan. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan, binaybay ang madilim at madulas na kalsada. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Saan siya pupunta? Wala itong ibang pamilya sa syudad. Wala itong mga kaibigan na alam niya. Paulit-ulit niyang tinawagan ang cellphone na nito, ngunit dire-diretso lang ito sa voicemail. "Thea, please answer me," sabi niya sa kawalan. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "It's not what you think. It was a lie. Please come back." Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng walang tigil na ulan, ang imahe ni Thea ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang ngiti nito habang nag-aalaga ng mga rosas. Ang saya sa mga mata nito nang malaman nilang magkakaanak na sila. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay. Ngayon lang niya napagtanto. Ngayon lang. Ngayong wala na ito. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa mana. Matagal nang hindi. Mahal niya si Althea Reyes. Mahal niya ito nang higit pa sa kumpanya, higit pa sa kanyang pride, higit pa sa sarili niya. At ngayon, dahil sa kanyang kapabayaan, dahil sa pagiging bulag niya sa mga laro ng kanyang tiyuhin, nawala ito sa kanya. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bagyo sa loob ng Imperial Group ay nagsisimula pa lamang. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Ricardo Imperial. Pumasok si Miguel sa boardroom. Ang kanyang mga mata ay namumumugto dahil sa kawalan ng tulog. Ang kanyang damit ay bahagyang lukot. Wala siyang pakialam. Ang tanging laman ng isip niya ay si Thea. "Good morning, everyone," bati ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang napakasensitibong bagay na may kinalaman sa integridad ng ating CEO at ng buong kumpanya." Naglabas si Ricardo ng isang folder at ipinamahagi ang mga kopya sa bawat miyembro ng board. "Ang hawak ninyo," sabi niya, "ay isang kopya ng isang kasunduan, isang kontrata." Natahimik ang buong silid habang binabasa ng mga board members ang dokumento. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa kanilang mga mukha, mula sa pagtataka
patungo sa gulat at sa huli, sa pagkadismaya. Oo, mga Ginoo, pagpapatuloy ni Ricardo na tila isang aktor sa isang dula. Ang pagpapakasal ng aking pamangkin, ang pagbubuntis ng kanyang sekretarya. Lahat ay isang malaking palabas, isang desperadong hakbang para makuha ang mana na hindi naman talaga para sa kanya. Nilinlang niya tayong lahat. Lahat ng mata ay napunta kay Miguel. Naghihintay ng kanyang paliwanag. Pero wala siyang masabi. Totoo ang lahat ng iyon. Paano niya ipagtatanggol ang sarili? Paano niya sasabihin na ang kasinungalingan ay naging totoo na? Walang maniniwala sa kanya. Nawala na ang lahat. Ang tiwala ng board. Ang kumpanya ng kanyang ama. Ang babaeng mahal niya. Ang anak nila na hindi pa niya nasisilayan. Umupo siya sa kanyang upuan. Talunan. Tinalikuran niya ang mga akusasyon, ang mga mapanghusgang tingin. Wala na siyang lakas para lumaban. Nakatitig lang siya sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito, sa tabi ng mga business reports, ay ang isang bagay na iniwan ni Thea bago ito umalis. Isang maliit na larawan, ang unang ultrasound scan ng kanilang anak. Isang maliit na tuldok ng buhay sa gitna ng kadiliman. Ang tanging natitira sa kanya. Habang nakatitig siya roon, nawawalan ng pag-asa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang boses ay pagod at walang buhay. Hello? Hello, is this Mr. Miguel Imperial? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pag-aalala. Tumatawag po ako mula sa St. Luke's Medical Center. Ang may-ari po ng cellphone na ito, si Miss Althea Reyes, na aksidente po siya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Miguel na parang isang bala. Ang huling hibla ng lakas sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Nabitawan niya ang kanyang cellphone, bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Thea ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at gamot. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan. Puti ang kisame. Puti ang mga dingding. Nasa ospital siya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit kumirot ang kanyang ulo. Napahawak siya rito at naramdaman ang benda. At doon niya napansin ang isang bigat sa kanyang kaliwang kamay. Tumingin siya. At doon, sa tabi ng kanyang kama, sa isang hindi komportableng upuan, nakaupo si Miguel Imperial. Mahimbing itong natutulog, ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mamahaling suit ay lukot na lukot, at may mga bakas ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Ang dalawang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya, na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para malunod. Hindi ito ang demonyong CEO na kinatatakutan niya. Hindi ito ang lalaking nanloko sa kanya. Ang nasa harap niya ay isang lalaking wasak. Isang lalaking pagod na pagod sa pag-aalala. Dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang kamay. Agad na nagising si Miguel. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. At pagkatapos ay napuno ng hindi masukat na ginhawa. Thea! Bulong nito, ang boses ay paos. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Akala ko na wala ka na sa akin. Pinilit ni Thea na bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya kaya. Ang alaala ng kasinungalingan, ang sakit ng pagkakatuklas ay sariwa pa rin. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Sa halip na magalit, nakita ni Thea ang sakit sa mga mata ni Miguel. Thea, pakinggan mo ako, please. Isang pagkakataon lang. Umiling si Thea. Pilit na lumalaban sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Para saan pa? Nakita ko na ang lahat.
Ang pirma mo, peke ang pirma na iyon. Pagputol ni Miguel, ang boses ay puno ng desperasyon. Isang patibong iyon ni Ricardo. Maniwala ka sa akin. Tumawa si Thea ng mapait. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha nito ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May pinindot ito at pagkatapos ay inilapit sa tainga ni Thea. May kailangan kang marinig, sabi nito. Isang recording ang tumugtog. Boses ni Ricardo. Magaling ka, Sandra. Naniwala siya sa lahat. Ang papeles, ang pekeng pirma, lahat. Ngayon, wala nang tiwala ang babaeng yon kay Miguel. At kapag nawala na ang tiwala niya, mawawala na rin ang masayang pagsasama na kailangan para sa mana. Sumunod ang boses ni Cassandra. Siguraduhin mong tutuparin mo ang usapan natin, Ricardo. Ayokong masayang ang pag-arte ko. Natahimik si Thea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis. Isang recording, isang patunay. Nalaman ko ang tungkol sa tatay mo noong gabing iyon lang, Thea. Maniwala ka. Pagpapatuloy ni Miguel, ang mga mata ay nagsusumamo. Pinaimbestigahan ko agad. Ang tiyuhin ko ang nagtanggal sa kanya. Ginawa niya iyon para ilagay ang isa sa mga tauhan niya sa posisyon at ginamit niya ang pekeng pirma ko para pagtakpan ng lahat, Thea. Hindi ko kailanman sasaktan ang pamilya mo. Hindi ko kailanman sasaktan ka. Tumulo ang mga luha ni Thea, ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa sakit ng pagkakanulo, kundi dahil sa pagkalito. Isang bahagi ng isip niya ay sumisigaw na mag-ingat, na baka isa na namang itong patibong. Ngunit naalala niya ang mga sandali na walang kinalaman sa kontrata. Ang kumot na ipinatong nito sa kanyang balikat sa balkonahe. Ang pagtatanggol nito sa kanya laban kay Ricardo sa hapagkainan. Ang saya sa mga mata nito nang makita ang resulta ng pregnancy test. Ang magaan na paghaplos nito sa kanyang tiyan. Ang mga yun ba ay kasinungalingan din. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel. Nakita niya roon ang pagsisisi, ang takot at isang emosyon na mas malakas pa sa lahat. Isang emosyon na hindi kayang pekein. Pagmamahal. Thea, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag. Hindi ko na kailangan ng kumpanya. Hindi ko na kailangan ng mana. Ang kailangan ko lang ay kayo ng anak natin. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil ginamit ko ang isang kontrata para makilala ka. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon, ito ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Mahal kita, Thea. At doon, sa gitna ng puting silid ng ospital, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Thea sa paligid ng kanyang puso. Pinili niyang maniwala. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Ano ang plano natin? Tanong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Nagulat si Miguel. Pagkatapos ay isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon pa tayong isang pagkakataon. Isang annual shareholders meeting. Bukas na yon. Doon, iaanunsyo ni Ricardo ang pag-takeover niya. Kung gayon, sabi ni Thea, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Miguel, doon din natin siya ibabagsak. Nagkatinginan sila, hindi na bilang amo at empleyado, hindi bilang dalawang taong may kontrata, kundi bilang isang team, bilang isang pamilya. Handa silang harapin ang huling laban ng magkasama. Kinabukasan, pagkatapos siyang payagan ng doktor na umalis, hindi sila umuwi sa mansyon. Dumiretso sila sa Imperial Group of Companies. Naglakad sila sa mahabang hallway, magkahawak kamay. Si Miguel, sa kanyang matikas na business suit, ay muling naging ang makapangyarihang CEO. At si Thea, sa kanyang simpleng bestida,
ay hindi na ang dating takot na sekretarya. Isa na siyang babaeng ipinaglalaban ang kanyang pamilya at ang kanyang kinabukasan. Huminto sila sa harap ng malaking pinto ng boardroom. Rinig nila sa loob ang boses ni Ricardo, nagsasalita sa mga shareholders. "Handa ka na?" tanong ni Miguel. Tinitingnan siya ng may pagmamahal at paghanga. Tumango si Thea at ngumiti. "Ipinanganak akong handa." At pagkasabi noon, magkasabay nilang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Nang bumukas ang mga pinto ng boardroom, lahat ng usapan ay huminto. Ang boses ni Ricardo ay namatay sa gitna ng isang pangungusap. Lahat ng mga mata, ng mga board members, ng mga shareholders, ng mga abogado, ay napako sa kanila. Naglakad sila papasok, magkahawak kamay. Ang kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Si Miguel ay puno ng awtoridad. Ang kanyang presensya ay muling pumuno sa silid. At si Thea sa kanyang tabi ay hindi na isang anino. Nakataas ang kanyang noo, ang kanyang mga mata ay matatag at walang takot. Si Ricardo ang unang nakabawi sa pagkabigla. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Well, well, look what we have here!" Ang magkasintahang takas. Nagpasya na ba kayong harapin ang inyong mga kasinungalingan? Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang tiyuhin. Dumiretso siya sa harap, sa tabi ni Ricardo, at hinarap ang lahat. "Mga Ginoo at ginang," panimula ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. "May mga akusasyon na ipinukol sa akin at nais kong linawin ang lahat." Huminga siya ng malalim. Totoo ang sinasabi niya. Sa isang parte, isang bulungan ang kumalat sa silid. Napangisi si Ricardo na tila nanalo na. "Totoo na nagsimula kami ni Althea sa isang kontrata," pag-amin ni Miguel. Tumingin siya kay Thea at sa harap ng lahat, isang malambot na ngiti ang nakita ng lahat sa kanyang mga labi. Pero doon lang nagtatapos ang katotohanan sa mga sinabi ng aking tiyuhin. Naglakad si Miguel palapit kay Thea at hinawakan muli ang kamay nito. Iniharap ito sa lahat. "Nagsimula kami sa isang kasunduan na isinulat sa papel. Ngunit sa aming pagsasama, sa likod ng mga pagkukunwari, may nakita ako. Nakita ko ang isang babaeng may busilak na puso. Isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang ina. Isang babaeng nagpakita sa akin na ang tiwala at katapatan ay posible pa pala." Tumingin siya sa mga mata ni Thea. Ang kontrata ay naging simula lamang. Ang palabas ay naging totoong buhay. Ang nararamdaman ko para kay Althea ay hindi na isang obligasyon. Ito ay isang pagmamahal na mas matibay pa sa anumang pirma sa papel. Dito na nagsalita si Thea. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng damdamin. "Hindi ko po itatanggi," sabi niya. Tinitingnan ang mga mukha ng mga makapangyarihang tao sa silid. "Noong una, tinanggap ko ang alok ni Sir Miguel dahil sa pangangailangan. Ngunit sa aming pagsasama, hindi ko lang nakita ang isang CEO. Nakita ko ang isang lalaking nasaktan, isang lalaking nagtayo ng matataas na pader sa paligid ng kanyang puso dahil sa takot na muling maloko. Ang diwa ng huling habilin ni Don Augusto ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng tagapagmana," pagpapatuloy ni Thea. Ang isang kamay ay marahang humaplos sa kanyang tiyan. "Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang tunay, matatag at masayang pagsasama. At iyon po ang mayroon kami ngayon. Ang batang ito na dinadala ko ay hindi lang isang tagapagmana. Siya ang simbolo ng aming pagmamahalan." "Kasakiman! Kasinungalingan!" sigaw ni Ricardo. "Mga salita lang yan na walang patunay." "Kung patunay ang gusto mo, Tiyo," malamig na sagot ni Miguel, "ibibigay ko sa'yo." Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa sound system ng boardroom. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. At pagkatapos,
Isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Ricardo. Sa recording. Malinaw na malinaw. Habang ipinapaliwanag nito ang kanyang plano kay Cassandra, ang paggamit sa peking pirma at ang layunin nitong sirain ang tiwala ni Thea. Nang matapos ang recording, walang sino man ang makapagsalita. Ang mukha ni Ricardo ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang kanyang kasamaan ay nakalantad na para sa lahat. Hindi lang yan, dagdag ni Miguel. Ang recording na yan, kasama ang testimonya ng mga dating empleyado, ay patunay din na siya ang nasa likod ng iligal na pagpapatalsik sa isang tapat na empleyado. Maraming taon na ang nakalipas. Ang ama ni Althea. Tapos na ang laro. Ang chairman of the board ay dahan-dahang tumayo. Mr. Ricardo Imperial, sabi nito. Ang boses ay puno ng awtoridad at pagkadismaya. Sa ngalan ng board, ikaw ay tinatanggal na sa lahat ng iyong posisyon sa kumpanyang ito. Epektibo ngayon din. Security. 2 security guard ang pumasok at magalang, ngunit may diing sinamahan si Ricardo. Palabas ng silid. Hindi na ito lumingon pa. Ang dating makapangyarihang lalaki ay umalis bilang isang talunan. Makalipas ang ilang buwan, ang ilaw sa delivery room ay sobrang liwanag. Ang pagod ay ramdam na ramdam ni Thea sa kanyang buong katawan. Ngunit nang marinig niya ang unang iyak ng isang sanggol, lahat ng sakit at pagod ay naglaho. Inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang maliit na nilalang, nakabalot sa isang puting kumot. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Mayroon itong maliliit na kamay, at ang buhok nito ay kasing itim ng kay Miguel. Lumapit si Miguel sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Hinaplos nito ang ulo ng sanggol. Pagkatapos ay hinalikan siya sa noo. He's perfect, bulong ni Miguel. Kamukhang kamukha mo. Ang mga mata niya ay sayo, sagot ni Thea, nakangiti. Tinitigan nila ang kanilang anak. Ang bunga ng isang magulong simula, ang simbolo ng kanilang tagumpay. Augusto Reyes Imperial, sabi ni Miguel, pinapangalanan ang bata bilang parangal sa dalawang ama na naging bahagi ng kanilang kwento. Ang ating tunay na legacy. Isang linggo pagkatapos noon, nakatayo sila sa balkonahe ng mansyon. Ang parehong balkonahe kung saan ibinigay sa kanya ni Miguel ang isang kumot. Ngayon, hindi na lang sila dalawa. Karga ni Miguel ang kanilang natutulog na anak, habang si Thea ay nakasandal sa kanyang dibdib. Mula roon, tanaw nila ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang imperyo na minsan ay naging sanhi ng kanilang mga problema ay ngayon nasa ilalim ng kanilang mga paa. Inakbayan ni Miguel si Thea at masuyong hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init sa pagitan nilang tatlo ay sapat na. Sino ang mag-aakala, bulong ni Thea, na ang lahat ay magsisimula sa isang alok mula sa isang demonyong boss? Natawa ng mahina si Miguel. Marahil, kahit ang mga demonyo ay kailangan ng isang anghel para maligtas. Tumingin sila sa isa't isa. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay puno ng pag-unawa at pagmamahal na mas malalim pa sa anumang salita. Hindi na ito kontrata, hindi na ito mana. Ito ay tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Miguel. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay. Kasama ko sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang pagtuklas sa lalim ng sakit, bigat ng sakripisyo, at higit sa lahat, sa walang katumbas na lakas ng pag-ibig na kayang maghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang takot ni Thea, ang pait ni Miguel,
at ang unti-unting pag-usbong ng isang pag-asang pinagbuklod ng tadhana. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, manatili sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa magagandang simula, kundi sa kakayahang malampasan ang pinakamadilim na pagsubok. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pagpili na magtiwala muli, at sa paghahanap ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Sana ay napangiti, napaiyak, at higit sa lahat, napaibig kayo ng kanilang paglalakbay. Maraming salamat sa pagbibigay buhay kina Thea at Miguel sa inyong mga imahinasyon hanggang sa susunod na kwento. Ikinagagalak kong marinig ang inyong mga saloobin.